Sa Pasig, Ngayon, yung City Hall nyo, ito po. can you tell me na walang kickback doon, walang kinurakot doon? Yes. Originally, 9.6 billion yung project. The new City Hall building. Medyo malaki rin po siya. Floor area, parang 46,000 square meters. So, malaking project talaga. Lahat ng mga kailangan namin, lahat ng mga weakness ng dati. Pero para sa akin, syempre una yung kailangan kasi para sa serbisyo. Government center, even cultural center to some extent. Open space na bago, malaki, para sa mga bata, senior. So yun naman talaga yung una, along with the structural problems of the old. Panahon na talaga. Pero nung iniisip ko siya, pinag-uusapan namin ng team, yun nga, sabi ko, nung una, tatakot ako gumawa ng malaking project. Kasi magagawa ba talaga ng maayos? Yun yung tanong. At kung magagawa ng maayos, baka gawan pa rin tayo ng kwento. Baka pagsuspetsahan ka. Nakita nyo nung last elections, Ginamit diba? yun sa inyo Kung ano-anong kwento, di ba, minsan, guni-guni lang. Katang-isip, gumagawa ng kwento na, oy, 9 billion, yung 1 billion dyan, ganyan. Kahit walang basis, magagawan ka pa rin ng kwento. Kaya nung una, parang sabi ko, ayoko gumawa ng project na ganito. Pero nung pinag-aaralan na, again, mas concrete na yung mga proposal, naisip ko, kung yung mga maayos at tapat, ayaw gumawa ng magandang project dahil natatakot, ano na mangyayari sa atin? Yung corrupt, patuloy na gagawa. I mean, sorry to put it so bluntly, pero ganun eh. So, sabi ko, hindi. Yes, we need it for better services of the city, pero samantalahin na natin yung pagkakataon. Gawin na natin 2-in-1. Magandang project para sa mas magandang serbisyo, pero number 2, gawin na rin natin tong halimbawa. Gawin na rin natin tong tawag doon, modelo na pwedeng gumawa ng project ang gobyerno na ganito kalaki, ganito ka-ambitious, pero maayos, walang korupsyon, at up to quality. Tama ang kalidad.